Sa previous episode, ang bida nating si Takumi ay napunta sa ibang mundo na may kakaibang kakayahan na binigay sa kanya ng Diyos. Natagpuan pa niya ang batang kambal na sa una ay nag-alangan siya dahil sa napakadelikado na lugar. Lingid sa kanyang kaalaman, ang kambal pala ay may kakayahan sa karate na parang si Bruce Lee at nagulat siya sa mga batang ito na sa kalaunan, ay kanya namang tinanggap bilang kanyang mga anak at siya ang tumayong tatay nila sa bagong mundo na ito. At sa pagpapatuloy, makalipas ang ilang sandali ay ibinaba ni Kaiser sina Takumi at ang kambal sa harap ng bayan ng mga sirena at agad na umalis. Hawak ng kambal ang kamay ni Takumi at tinanong niya sila kung sigurado ba silang gusto nilang manatili kasama niya. Hindi man lang nila pinag-isipan ito at sinabi na lang kay Takumi na gutom na sila dahil marami silang ginawa ngayong araw. Hiniling nila kay Takumi na magmadali pabalik sa bayan dahil gusto na nilang maghapunan at napagpasyahan ni Takumi na dalhin sila, tiwala na walang kukuha sa kambal mula sa kanya sa ngayon. Pagbalik nila sa palasyo ng mga sirena ay ikinwento nila sa pari at kay Malena na nakasakay sila kay Kaiser papunta roon. Nagulat ang mga sirena kaya binawasan na lang ni Takumi ang katotohanan at sinabi na sumakay sila sa isang malaking isda. Ikinatuwa ng kambal na nakita nila ang nagniningning na snow sa kanilang daan at sinabi ng mga sirena na maswerte silang nasaksihan ang ganoong kagandang tanawin. Sinabi ng pari kay Takumi na magpahinga na pero nagpasya na siya na umalis na at bagamat nais ni na Malena at ng pari na magtagal pa siya, nauunawaan nilang mayroon pa siyang ibang gagawin at binigyan siya ng pari ng isang baong tanghalian bilang pamamaalam, at kasama sina Alan at Elena ay lumangoy pabalik sa ibabaw ng tubig. Sa kanilang daan, nakasalubong nila ang isang dambuhalang alimasag pero agad itong nilusob ng kambal at tinalo. Nagpatuloy sila sa paglangoy at nakarating sa pasukan ng isang yungib at masyadong na-curious ang kambal kaya nagpatuloy sila sa loob bago pa mapigilan ni Takumi, at wala na siyang nagawa kundi sundan sila. Ang daanan ay nagdala sa kanila sa isang silid na may hangin at isang teleportation device. Napagtanto ni Takumi na ito ang simula ng yungib at dinala ang kambal palabas ng tubig at tiningnan niya ang mga detalye ng yungib. Nalaman na ito ang ika-53 na yungib na tinatawag na Ripple. Isa itong mid-level na yungib na mayroong 30 palapag at may teleportation devices pagkatapos ng bawat 10 palapag. Tinanong ni Takumi ang kambal kung ano ang gusto nilang gawin at sabay silang sumagot na gusto nilang pumasok sa yungib. Tinanong niya sila kung hindi pa sila pagod sa dami ng ginawa nila at sumagot ang kambal na ayos lang sila. Nagpasya si Takumi na tuklasin muna ang hanggang ika-10 palapag at saka bumalik sa syudad. Pero bago iyon ay naghapunan muna sila at pagkatapos nito ay pumasok sila sa yungib at nakasalubong ang mga palakang may lason. Sinabihan ni Takumi ang kambal na gumamit ng magic at nagawa niyang patumbahin ang isang palaka gamit ang kanyang air magic. Sinubukan ng kambal na gumamit ng water balls pero hindi ito sapat na malakas o mabilis kaya nakatakas ang mga palaka. Nalungkot ang kambal pero pinalakas ni Takumi ang loob nila na subukan muli at sa ikalawang pagsubok, nagtagumpay sila sa pagtalo sa mga halimaw at kinuha ang mga nakuha bago pumunta sa susunod na palapag. Napansin ni Alan at Elena na may kakaiba sa isang pader kaya sinuri ito ni Takumi at nalaman na mayroong nakatagong silid sa likod nito. Pumasok sila sa silid at nakakita ng mga kahon ng kayamanan na mukhang mga kabibe. Ang una ay naglalaman ng mga pulang hipon at inilagay ni Takumi ito sa kanyang imbakan para lutuin sa hinaharap. May isa pang kahon ng kayamanan na naglalaman ng tuyong isda na ikinagulat ni Takumi. Binuksan nila ang iba pang mga kahon ng kayamanan at natagpuan na lahat ito ay puno ng masasarap na pagkaing dagat. Dahil dito ay mabilis silang nakarating sa pasukan ng ika-6 na palapag pero nagpasya si Takumi na tapusin na ang kanilang paggalugad para sa araw na iyon. Naghanda siya ng isang hot pot gamit ang alimasag na hinuli ng kambal kanina at ang iba pang mga sangkap na nakuha nila sa mga kahon ng kayamanan. Matapos mag-enjoy sa masarap na hapunan ay natulog sila sa loob ng protektadong tent at kinabukasan, pumunta sila sa ika-6 na palapag at nakatagpo ng isang halimaw na kabibe. Gustong-gusto ng labanan ito ng kambal pero sinabi ni Takumi na umatake mula sa malayo dahil naglalabas ito ng shockwave kapag tinamaan. Ginamit ng kambal ang kanilang mga water balls at napatumba ang halimaw sa isang tama lamang. Tuwa-tuwa ang kambal at agad na tumakbo pa atake. Sinuri ni Takumi ang kanilang mga antas at nalaman na umabot na sila sa antas 25, mas lalo pang ikinagulat niya nang makita na malinaw na nakasaad sa kanilang status window na sila ay mga anak ng Diyos ng tubig. Nagtataka siya kung dahil ba ito sa nalaman niya na ang kanilang pagkakakilanlan o dahil tumataas ang kanyang appraisal skill.
Nagsimula siyang mag-alala dahil antas 27 pa lamang siya at malapit na siyang maungusan ng kambal. Biglang lumapit sina Alan at Elena sa kanya na may dalang party popper at nagulat si Takemi na may isa pang kakaibang bagay sa yungib. Curious ang kambal tungkol dito kaya tinuruan sila ni Takemi kung paano gamitin ito. Nang dinala nila ang tali ay lumabas ang confetti na may malakas na tunog na ikinagulat nina Alan at Elena, kaya't napayakap sila kay Takemi at pinakalma niya sila at bago magpatuloy, inilabas nila ang kanilang galit sa susunod na halimaw na kanilang nakita at nag-drop din ito ng isang party popper. Napagpasyahan ni Takemi na ilagay ito sa kanyang imbakan para sa anumang pagkakataon pero natatakot na ngayon ang kambal dito. Di nagtagal ay nakarating sila sa silid ng mini-boss sa ika-10 palapag at pumasok sila sa isang silid na may malaking lawa, at isang umaalog na tulay sa ibabaw nito. Masayang naglalaro ang kambal sa tulay pero nahihirapan si Takemi kaya hiniling niyang magdahan-dahan sila, bigla na lang may lumundang halimaw na igat mula sa tubig upang atakihin sila, agad itong pinutol ni Takemi gamit ang kanyang wind magic at sumunod pang mga halimaw na igat ang lumabas. Ginamit ni Takemi, Alan at Elena ang kanilang mga magic skills upang talunin ang mga ito at matapos ang mahabang labanan ay nagtagumpay silang mapuksa ang lahat ng halimaw. Pagod na pagod si Takemi pero sinabi ng kambal na wala ng halimaw sa silid. Biglang lumitaw ang isang lumulutang na hagdanan sa harap nila at bumukas ang exit. Nag-drop din ang mga igat ng maraming loot kasama na ang fairy stones, mga palaso at ilang piraso ng karne at pinalakpakan ni Takemi ang kambal para sa kanilang mahusay na gawain bago inilagay ang mga loot sa kanyang imbakan. Handang-handa na siyang umalis pero may napansin ang kambal na kakaiba sa ilalim ng tubig. Matapos siguraduhin na ligtas ito ay lamusong silang lahat sa lawa at nakatagpo ng isang malaking kahon ng kayamanan. Ito ay naglalaman ng isang pulse earrings ng sirena na katulad ng suot nila at iniisip ni Takemi na ito ay isang bihirang item. Pagkatapos nito ay lumabas sila at pumunta sa teleportation device. Ginamit nila ang teleportation device na nagdala sa kanila sa Bailey City at inisip ni Takemi ang sulat ng pagpapakilala mula kay Isaac para sa lokal na Panginoon. Pero nagpasya siyang maglibot muna bago pumunta sa Panginoon. Nakakita sila ng isang tindahan na nagbebenta ng inihaw na scallops at humingi si Takemi ng 3 scallops. Nilagyan niya ito ng butter at soy sauce habang mainit pa ang scallops na nagresulta sa isang napakasarap na putahe at pati ang tindero ay na-curious kaya tinikman niya ito. Nabighani ang tindero sa lasa at ang kanyang animated na reaksyon ay nagdala ng maraming tao. Lahat sila ay gustong subukan ang butter at soy sauce scallops kaya hiningi ng tindero kay Takemi na ibenta sa kanya ang ilang soy sauce. Talagang nagustuhan ng mga tao ang soy butter scallops at mabilis na ubos ito. Nagpasalamat ang tindero kay Takemi para sa recipe at sa soy sauce at gusto niyang ipagpatuloy ang pagbebenta nito sa hinaharap. Wala namang problema si Takemi na gamitin ang recipe pero sinabi niya na dapat hanapin ng tindero ang soy sauce sa sarili niya. Biglang tumakbo ang tindero para maghanap ng soy sauce at iniwan ang kanyang tindahan na walang bantay. Pagkatapos nito ay pumunta si Takemi at ang kambal sa isang panday at hiniling na mapakinis ang kaliskis na nakuha nila mula kay Kaiser upang gawing mas maliit at madaling dalhin. Sinuri ng panday ito at agad niyang napagtanto na ito ay kaliskis ng isang maalamat na dragon. Umaasa si Takemi na hindi malalaman ng panday ang tungkol dito pero ngayong nalaman na, sinabi niya na ito ay isang regalo at natataranta ang panday at tinanong kung anong klaseng tao ang nagbibigay ng kaliskis ng maalamat na dragon bilang regalo, na ikinatakot ng kambal dahil sa lakas ng kanyang boses. Sinabi ni Takemi sa kanya na gawing mas madali itong dalhin, sumagot ang panday na hindi niya maaaring lagyan ng butas ito dahil baka masira kaya tinawag niya ang kanyang assistant na si Rudy na mas mahusay sa paggawa ng mga accessories mula sa mga kakaibang bagay. Nagulat si Rudy nang malaman ang halaga ng kaliskis pero agad itong nagtrabaho bilang isang artist at gumawa ng disenyo para sa isang pendant na gawa sa kaliskis. Pinayagan ni Takemi ang disenyo at pagkatapos ay sinabi ng assistant panday na gusto niyang gumamit ng mas magandang material para sa frame dahil hindi bagay ang ginto sa kaliskis, gayunpaman ay tataas ng husto ang presyo at sinabi ni Takemi na huwag mag-alala tungkol sa presyo. At nagtanong si Rudy sa kanyang boss kung mayroon silang mithril na magagamit para rito. Binanggit ng panday na mayroon silang kaunting mithril at labis na natuwa si Rudy nang marinig ito, pagkatapos ay hiningi ni Takemi na gawin ang chain ng pendant gamit ang leather, pero gusto ni Rudy na ito ay maging mas maganda kaysa sa karaniwang leather para mag-match sa aesthetic ng pendant.
Iniisip ni Takemi na medyo kakaiba ang pananaw ni Rudy pero pinahahalagahan niya ito. Iniisip ni Rudy na mithril spider threads ang ideal na material para sa chains pero sinabi ng boss niya na tumigil na siya sa pagda-daydream dahil napakabihira nito. Gayunpaman ay mayroon si Takemi nito bilang regalo mula kay Godzilla at tinanong niya si Rudy kung ito ba ang hinahanap niya. Nanlumo si Rudy nang makita ang mga mithril threads na dala ni Takemi at tinanong kung paano niya ito nakuha. Pati ang panday ay na-shock at hindi makapaniwala na kayang dalhin ni Takemi ang ganoong kamahal na mga bagay. Kaya't casual lang ay hiniling ni Takemi kay Rudy na gumawa ng 3 pendant para sa kanya at sa kambal. Iminungkahi ni Rudy na gumamit sila ng bahagyang magkaibang disenyo at pumayag si Takemi. Tinanong niya ang kambal kung ano ang gusto nila at sinabi ni Elena na gusto niya ng cute na disenyo. Si Alan naman ay hindi sigurado kaya't iniwan na lang niya ito sa assistant panday at nagpasya si Rudy na agad magsimulang magtrabaho. Pagkatapos ay tinanong ni Takemi ang panday kung maaari rin ba siyang gumawa ng kagamitan para sa kanila kung sila ang magbibigay ng materyales. Tinanong siya ng panday tungkol sa materyales at ipinakita ni Takemi ang balat ng Evil Viper na muling ikinagulat ng panday dahil sa pagiging bihira ng item na ito. Sa huli ay ginamit ni Takemi ang katotohanan na isa siyang A-rank adventurer upang ipaliwanag kung paano niya nakuha ang mga bihirang item na ito. Nabigla ang panday dahil hindi niya akalain na ang isang ordinaryong tingnan na tao tulad ni Takemi ay napakalakas pala. Pagkatapos ay hiniling ni Takemi na gumawa ng breastplate at guantes, isang bracer gamit ang leather dahil mayroon siyang alagang agila na nasasaktan siya sa mga kuko nito tuwing lumapag ito sa kanyang braso. Gusto rin ni Alan ng leather bracer dahil gusto niyang si Bolt ay lumapag din sa kanyang braso. Pagkatapos nito ay umalis na sila Takemi at ang kambal sa tindahan at umaasang mabilis na magagawa ang kanilang mga order. Sunod nilang pinuntahan ang templo at kinausap ni Takemi si Cell sa pamamagitan ng kanyang estatwa. Ipinabatid niya na alam na niyang sina Alan at Elena ay mga anak ng Diyos ng tubig at humingi ng paumanhin si Cell dahil hindi niya ito sinabi agad. Sinabi ni Takemi na huwag na siyang mag-alala tungkol dito pero gusto niyang malaman kung sino ang ama ng kambal at ano ang ginagawa nito ngayon. Ngunit tila hindi rin alam ni Cell ang sagot. Lumalabas na ang Diyos ng tubig ay isang lalaki at siya ang ama ni Alan at Elena at tinanong ni Takemi si Sil kung ano ang ginagawa ng Diyos ng tubig ngayon imbes na alagaan ang kanyang mga anak. Ngunit wala ring maisagot si Cell at base sa kanyang katahimikan ay napagtanto ni Takemi na marahil ang Diyos ng tubig ay isang chicks boy. Sa kabila nito ay natutuwa si Takemi na hindi kukunin ng Diyos ang kambal mula sa kanya sa anumang oras. Biglang nagpalit ng paksa si Cell at binati si Takemi dahil naging tagapangalaga na siya nito. Tinanong ni Takemi kung ano ang ibig niyang sabihin at sumayaw pa si Cell sa paligid niya at sinasabing nangyari ito ng mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Ipinaliwanag niya na ang isang tagapangalaga ay isang kinatawan ng isang Diyos na may iba't ibang tungkulin. Kapag ang isang taong malapit sa isang Diyos ay nakakuha ng isang tungkulin ay saka lamang siya nagiging tunay na tagapangalaga. Tinanong ni Takemi kung ano ang kanyang naging tungkulin at may kaba na sinagot ni Cell na ito ay pag-aalaga at edukasyon. Hindi natuwa si Takemi sa ganitong mga tungkulin na tila walang kabuluhan, hanggang sa napagtanto niya na ito ay dahil sa kambal at tinanong niya si Cell kung paano ito nangyari gayong ang kambal ay mga anak ng Diyos ng tubig. Iniisip niya na dapat ang kanyang tungkulin ay may kinalaman sa hangin dahil siya ay tagapangalaga ng Diyos ng hangin. Ipinaliwanag ni Cell na ang pag-aalaga at edukasyon ay talagang sakop ng Diyos ng lumikha, at hindi siya masaya na sa kabila ng pagiging tagapangalaga ni Takemi ay hindi siya nakakuha ng tungkuling may kinalaman sa hangin. Nagpahayag siya ng kanyang pagtatampo at sinasabing siya ang nakahanap kay Takemi pero ipinaalala ni Takemi na siya ay aksidenteng napatay lamang ni Cell. Naging malungkot si Cell at tinanong siya ni Takemi kung ano na ang dapat niyang gawin ngayon. Binanggit ng Diyos ng hangin na ipagpatuloy lang niya ang pag-aalaga sa kambal tulad ng ginagawa niya at sapat na iyon. Ipinapaalala rin niya kay Takemi na nagpadala ng ilang regalo ang Diyos ng apoy para sa kanya at binuksan ni Takemi ang kanyang imbakan at nakita ang maraming regalo. Ipinaliwanag ni Cell na ito ay pasasalamat ng Diyos ng apoy dahil sa pagdevelop ni Takemi ng iba't ibang klase ng pagkain. Pinaliwanag niya na ang sweetbread na pinasikat niya sa nakaraang bayan ay nagsimulang kumalat sa iba't ibang bansa, at maging ang butter soy scallop ay mabilis na sumikat at iginiit ni Cell na sa loob ng maraming siglo ay walang naganap na revolusyonaryong pagbabago sa larangan ng pagkain sa kanilang mundo, kaya't labis na natuwa ang Diyos ng apoy nang makita ang mga putahe ni Takemi na sumisikat.
Dagdag rin ni Cell na naghahanda ang Diyos ng Apoy na magpadala ng isang summoned beast kay Takemi at magbibigay rin siya ng fire magic. Lubos na natuwa si Takemi nang marinig ang tungkol sa fire magic dahil magagamit ito sa iba't ibang paraan, pero nakaramdam naman ng selos si Cell. Makalipas ang ilang sandali ay umalis si Takemi sa templo kasama ang kambal at napabuntong hininga si Cell ng kaluwagan, dahil nag-aalala siyang baka isumbong ni Takemi ang chicks boy na Diyos ng tubig na abala sa ibang babae ngayon at hindi alam ang kinaroroonan. Nang biglang lumitaw ang Diyos ng Apoy sa kanyang palasyo at tinanong siya kung bakit siya nababahala, binati ni Cell ang Diyos ng Apoy na si Salem at tinanong kung kailan siya dumating. Sinabi ni Salem na narinig niya ang buong monologo ni Cell at tinanong siya kung naibigay na ba niya kay Takemi ang kanyang mga regalo. Sinabi ni Cell na naibigay na niya at natuwa si Takemi na makuha ang fire magic, at iginiit rin ni Salem na mas magiging masaya pa si Takemi kapag natanggap na niya ang espesyal na summoned beast. Nerbyoso na tinanong ni Cell kung ano ang balak niyang ibigay at sinabi ni Salem na hintayin na lang at panoorin. Nakaramdam ng masamang kutob si Cell dahil tuwing nasasangkot ang Diyos ng Apoy ay palaging nagiging komplikado ang mga bagay. Kinabukasan ay dinala ni Takemi ang kambal sa dalampasigan kung saan sila naglaro sa tubig gamit ang kanilang mga paa. Si Jewel Bolt ay nakaupo sa balikat ni Takemi at tinanong siya ni Takemi kung ayaw ba niyang maglaro. Sinabi ni Bolt na hindi siya masyadong mahilig sa tubig at bigla na lang ay binuhusan ng kambal si Takemi ng tubig nang walang pasabi, kaya tinatakot niya sila ng pabiro at habang tumatakbo sila palayo ay ginamit ni Takemi ang water magic upang lumikha ng isang masayang slide para sa kanila. Tuwang-tuwa ang kambal at hiniling kay Takemi na gawin ulit ito kaya't muling nilikha ni Takemi ang slide. Hindi pa rin nagsawa ang kambal kaya hiniling nilang gawin ito muli at iniisip ni Takemi na mabilis niyang mapapataas ang antas ng kanyang water magic sa ganitong paraan. Habang sinisimulan niyang gamitin muli ang skill ay may isang pagsabog ang naganap sa likuran niya. Nang lumingon si Takemi ay nakita niya ang isang higanteng pulang leon na nakatayo doon at nagtataka siya kung ano ang nangyayari at sinuri ang status ng leon. Nalaman niyang ito pala ang summon na ipinadala ng Diyos ng Apoy para sa kanya. Habang nalulula si Takemi sa higanteng leon ang kambal naman ay tuwang-tuwa dito. Tinanong ni Takemi kung ito nga ba ang ipinadala ng Diyos ng Apoy, at lumikha ang leon ng malakas na hangin sa pamamagitan lamang ng pag-ungol bilang sagot. Dahil nasa level 1 pa lang ito ay wala pa itong telepatiya at kaya lamang sumagot sa pamamagitan ng malakas na pag-ungol. Napagpasyahan si Takemi na pangalanan ang leon ng Vector at nagustuhan ng leon ang kanyang bagong pangalan. Mukhang maamo at malapit si Vector kay Takemi ngunit iniisip ni Takemi na magiging medyo magulo ang magdala ng higanteng leon tulad nito. Hiniling ni Takemi kay Vector na lumiit pero kahit sa mas maliit na anyo nito at kasing laki pa rin ito ng isang normal na leon, sumakay sina Alan at Elena sa likod ng leon at nagpakilala at pagkatapos ay ipinakilala ni Takemi ang iba pang kanyang mga alagang hayop. Pagkatapos nito ay nagsimula ng maglaro ang kambal ng fetch kasama ang kanilang mga alaga. Nang si Vector na ang turno ay tumakbo ito at binaliwala ang bola at bumalik na may daladalang tao sa bibig nito. Natarante si Takemi at iniisip na baka inatake ni Vector ang isang tao pero nang mapalapit siya, nakita niya na ang pulang buhok na batang babae ay payapang natutulog lamang. Sinuri niya ang stats ng batang babae at nalaman na ang pangalan niya ay Vivi. Isang halo-halong dugo ng demon vampire at labis na nagulat si Takemi sa narinig, gayunpaman ay alam niyang sa mundong ito ay hindi kaaway ang mga demonyo sa mga tao kaya't okay lang ito. Tinanong niya si Vector kung natagpuan ba niya ang batang babae na walang malay, sumagot ang leon ng oo at sinabihan siya ni Takemi na huwag magdala ng tao sa ganitong paraan dahil maaari silang masaktan, kaya nalungkot ang leon nang marinig ito. Samantala ay kinakalabit ng kambal ang batang babae na nagising at nagsabing gutom siya. Sinabi nila na gutom din sila kaya't nagpasya si Takemi na magluto ng pagkain para sa lahat at nang sabihin ni Takemi na handa na ang tanghalian ay agad na nagising si Vivi mula sa kanyang pagkakatulog. Nag-enjoy ang grupo ni Takemi sa masasarap na rice balls habang si Vivi ay naglalaway lamang habang pinapanood sila mula sa malayo. Biglang lumapit si Takemi sa kanya na may dalang plato ng rice balls at hindi makapaniwala si Vivi na ibinibigay ito sa kanya. Kinagat niya ito at agad na napaibig sa lasa kaya't nagsimula siyang kumain ng nagmamadali at nag-alala ang kambal na baka maubos ni Vivi ang lahat ng pagkain, kaya sinimulan din nilang punuin ang kanilang mga bibig. Pagkatapos, tinanong ni Takemi si Vivi kung paano siya nauwi sa pagiging walang malay sa dalampasigan at gayunpaman,
Tinapos muna ni Vivi ang kanyang pagkain at saka nagpasalamat kay Takemi, ipinakilala niya ang kanyang sarili at ganoon din sina Takemi at ang kambal. Muling tinanong siya ni Takemi tungkol sa nangyari pero pinutol siya ni Vivi upang tanungin tungkol sa pagkain na ibinigay sa kanya kanina. Sinabi ni Takemi na ito ay simpleng salted rice lamang at nagulat si Vivi dahil sa kanilang lugar, ginagamit ang bigas bilang pagkain ng hayop. Hindi niya alintana ang pagkain nito dahil masarap naman at sinabi niyang mahusay talaga si Takemi sa pagluluto. Tinanong niya kung si Takemi ba ang ama ng kambal at malamig na sinabi ng kambal na kuya lang nila ito at medyo duda si Vivi. Sinabi niya na mahilig siyang makialam sa mga kwento ng ibang tao dahil isa siyang spy. Binaliwala ni Takemi ang kanyang sinabi at muling tinanong kung paano siya nawalan ng malay. Sinagot ni Vivi na papunta siya sa ibang lungsod pero nakalimutang magdala ng pagkain para sa biyahe. Sinubukan niyang makakuha ng pagkain sa pamamagitan ng hunting at paghahanap sa kagubatan pero wala siyang nakita ng ilang araw kaya siya ay nawalan ng malay. Sinabi ni Takemi na dapat bumalik na siya bago umabot sa ganoong punto pero sumagot si Vivi na ayos lang dahil maayos na siya ngayon. Binanggit niya na kailangan na niyang bumalik upang iulat ang kanyang mga natuklasan sa kanyang employer, at naging curious ang kambal dito. Si Vivi, na maluwag ang dila ay nagsabi na ang kanyang misyon ay alamin ang tungkol sa posibleng mapapangasawa ng isang babaeng noble at natuklasan niyang ito ay isang player, na maraming karaniwang babae sa kanyang mansyon at nagkunwaring nagulat ang kambal kahit na hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin nito. Sa huli ay nagpasya si Vivi na umalis at bilang pasasalamat kay Takemi, binigyan niya siya ng 2 bote ng gamot at ginamit ni Takemi ang kanyang appraisal skill at nalaman na ang mga ito ay parang Viagra ng mundong ito, pero para lang sa mga vampire. Natarante siya sa pagtanggap nito at sinabi ni Vivi na siya mismo ang gumawa ng mga potion at sobrang useful nito. Dagdag pa ni Vivi kay Takemi na itago na lang ang mga gamot habang siya ay tumatakbo palayo, at wala nang magawa si Takemi kundi ilagay ang mga ito sa kanyang imbakan. Biglang lumapit sa kanya ang kambal na may seryosong tanong at tinanong siya kung ano ang ibig sabihin ng dad. Nabigla si Takemi sa tanong at inabot siya ng 1 minuto bago niya ito naproseso gamit ang natitirang brain cells. Sinabi niya kina Alan at Elena na ang mga ama ay karaniwang tinatawag na dad at tinanong nila kung ano ang ama. Nagulat si Takemi na hindi nila alam ito lalo na tinawag na nila siyang big bro nang walang pag-alinlangan. Tinanong niya ang kambal kung alam ba nila ang ibig sabihin ng big brother at kinumpirma naman ng kambal na alam nila na sila ay magkapatid. Sinabi ni Takemi na ibig sabihin nito ay pamilya sila. Tinanong naman ng kambal kung ano ang pamilya kaya't umupo si Takemi at nagsimula ng isang mahabang paliwanag mula sa simula. Sinabi niya na bawat pamilya ay may ina at ama at kahit na may mga amang umaalis para bumili ng gatas at hindi na bumabalik, ipinaliwanag niya na ang mga bata ay ipinanganak mula sa kanilang mga magulang at ito ay bago sa pandinig ng kambal. Tinanong nila si Takemi kung siya rin ba ay ipinanganak at sumagot siya na oo. Sinabi niyang ang pagsilang ay isang napakagandang bagay at ito ay sapat na upang masisiyahan ang kuryosidad ng kambal, at sila ay tumakbo na papunta sa dalampasigan upang maglaro kasama ang kanilang mga kaibigan. Nabunutan ng tinek si Takemi na hindi sila nagtanong ng mas marami pang mga katanungan, pero alam niyang sa oras na sila ay lumaki at maging mas mature at tatanungin nila ang tungkol sa kanilang mga magulang. Kinabukasan ay pumunta sila sa Adventurers Guild at kumuha si Takemi ng isang quest para magtipon ng mga sangkap. Dahil kumpleto na siya sa lahat ng kailangan ay pumunta siya sa receptionist na si Karen at sinabi niyang gusto niyang kunin ang quest, pero humingi muna si Karen ng kanyang adventurer license dahil bago pa lang siya sa lugar at nagsisigaw si Karen nang makita niyang A-rank adventurer si Takemi, pero kumalma upang tanggapin ang mga sangkap habang ina-update ang license ni Takemi. Pagkatapos ay muling nagulat si Karen nang malaman niyang nakapunta si Takemi sa isang underwater dungeon na hindi pa na-explore ng iba. Tinanong ni Karen si Takemi kung talagang nakadiscover siya ng bagong dungeon, at napagtanto ni Takemi na mas malaking bagay ito kaysa sa inaasahan niya. Sinabi niyang natagpuan nila ito habang naglalaro malapit sa dagat pero wala namang seryoso. Sinabi niya na kung tapos na ang quest at gusto na niyang umuwi pero nagsisigaw si Karen na hindi siya maaaring umalis. Ang malakas na boses ni Karen ay ikinagulat ng kambal kaya't ipinapa-sorry siya ng guildmaster kay Takemi at sa kambal. Sinabi ni Takemi sa guildmaster na ayos lang at pagkatapos ay nag-usap na sila tungkol sa negosyo. Gusto ng guildmaster na malaman ang lokasyon ng dungeon at itinuro ito ni Takemi.
sa kabila ng pagiging malapit ng dungeon sa kanilang lungsod ay hindi ito natagpuan noon dahil nasa ilalim ng tubig ang pasukan. Sinabi ni Takemi sa Guildmaster na kailangan nilang lumangoy ng kaunti upang marating ang pasukan, pero hindi na niya binanggit ang tungkol sa mga pulse areas ng sirena at nagpasalamat ang Guildmaster sa kanya. Sinabi na kailangan niyang makikipagkita sa Panginoon ng rehiyon kinabukasan tungkol sa kanyang natuklasan. Kinabukasan, pumunta si Takemi sa mansyon ni Lord Cedric na siya palang nakatatandang kapatid ni Isaac. Nagulat si Takemi sa narinig dahil sinabi lamang ni Isaac sa kanya na magkakilala sila. Kaso dito muna matatapos ang ating recap sa anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.